Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako sa paglalahad ng kakaibang kwento ng magpinsang sinubok ng pagkakataon. Dahil isang misteryosong sakit ang kumalat sa buong baryo ng San Banis. Dahil sa nangyari ay makikilala nila ang isang matandang ermitanyo na si Lolo Gastor na magbibigay sa kanila ng isang kakaibang mutya. Magkakaroon sila ng isang mahalagang misyon na kailangan nilang tuparin. Paano nila matatalo ang lumalakas na puwersa ng kadiliman? Ano ang matutuklasan nilang lihim sa pagkatao ng pinuno ng mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni Honesto at Gabriel, ang magpinsan na pinagkalooban ng mutya ng nag-aapoy na alitaptap. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Kuya Honesto, sandali! Sama ako! Kuya, sandali lang! Pambihira naman oo. Bakit sumusunod ka pa? Pagkagalitan na naman ako ni Tio Sergio yan eh. Umuwi ka na lang. Huwag ka na sumama sa akin. Kuya naman eh. Sama ako sa'yo. May dala akong pamain oh. Ito oh. Ano naman ngayon kung may dala kang pamain? Basta umuwi ka na sa bahay. Huwag ka na sumama. Ako tigil-tigilan mo ako, Gabriel ha. At kapag ako napagalitan na naman ni Chong dahil sa'yo, sinasabi ko sa'yo tatamaan ka talaga sa akin. Tagdaan mo yan. Tigas-tigas ng ulo mo. Pati ako nadadamay sa'yo. Hindi naman malalaman ni tatay eh. Tulog na siya nang umalis ako. Akala ko ba palagi tayong magkasamang mamimingwit ng isda? Bakit naman pinapaalis mo ako ngayon, kuya? Huwag mo naman akong ipagtabo yan oh. Bakit hindi kita pagtatabo yan? Palagi na lamang akong pinapagalitan ni Tio Sergio. Hindi mo ba alam na pati ako pinagbabawalan na rin na pumunta sa gubat? Ayokong palagi na lamang ako nag-aalala na baka kung isasama kita mapagalitan na naman ako ni Tio Sergio. Nahihiya na rin naman akong palagi nasa sermonan ng dahil sa'yo. Saka, hindi ka naman nagpapaalam ng maayos kay Chong Kaya, palaging ako nasa sermonan. Sige na, umuwi ka na dun. Kung hindi, ako ang uuwi. Sige ka. Pero, malayo na to sa bahay natin, kuya. Hindi na ako makakabalik sa bahay mag-isa dahil masyado nang madilim. Tapos, dadaan pa ako ng kakauyan. Kaya nandito na lang din naman ako. Magkasama na tayo. Kahit ngayon lang, kuya. Payagan mo na ako sumama sa'yo na manghuli ng isda. Sige na, please. Ay nako, pambihira naman talaga oh. Kapag hindi ka talaga nasura. Ay, nakakainis. Kung bakit ba naman kasi sumunod-sunod ka pa rito Tinakasan na nga kita Humabol ka pa rin. Paniguradong ako na naman ang malilintikan nito. Kahit kailan talaga pasaway ka, Gabriel. Sige na, Kuya Honesto. Gustong gusto ko rin naman tumambay sa puno ng dao dahil sa mga alitap-tap na nakikita ko ron. Sige na, nakikiusap naman ako sa'yo, Kuya Honesto. Isama mo na ako doon. Ay nako, may magagawa pa ba ako? Pambihira naman oo. Tara na nga. Halos magtatatalon sa tuwa ang may 10 taong gulang na si Gabriel nang pumayag ang pinsan niyang si Honesto para isama siya sa gitna ng kakauyan. Malapit lang sa ilog na madalas nilang pagtambayan yon para mahuli ng isda. Masigla ang kanyang hakbang na nakasunod siya kay Honesto habang bitbit nila ang kawil na ginagamit nilang panghuli ng isda. Gawa ang kanilang kawil sa maladaliring sukat ng kawayan. May tamsi o nylon na konektado sa kawil. Maya-maya pa ay narating ng magpinsan ang kinaroroonan ng puno ng dao. Mula sa kanilang kinatatayuan ay tanaw na nila ang nagliliwanag na ilaw ng mga alitap-tap
Masarap yon sa kanyang pakiramdam. Parang nawawala ang kanyang problema sa tuwing nakikita ang magandang tanawin, habang ang lagaslas ng tubig ay tunay na malamusika ang dating sa kanya. Kakaiba ang itsura ng kinatatayuan ng puno dahil nag-iisa lang itong nakatayo sa gitna ng malawak na damuhan. At sa tuwing pumupunta sila roon, palagi silang maraming inuuwing isda. Kaya naman, madalas na silang pumupunta sa tabi ng ilog. Sa isang liblib na baryo ng San Banis ay matatagpuan ang pinakamatandang puno ng dao. Sagana sa ilog at pananim na gulay ang lugar. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng baryo, ang mga tao na nakatira rito ay palaging mga nagtatalo-talo. Ayaw magpalamang sa bawat isa, kaya nauuwi sa rambol o gulo. Kung minsan ay pinagsisimulan pa ng riot sa kanilang lugar, madalang ngumiti ang mga tao rito. Palaging nakasimangot at mainitin ang ulo. Madalas din ang pambubuli sa kapwa kababaryo nila. Kaya kung mahina ang loob, ay walang puwang para lumaban. Kaya naman, ang baryo ng Sambanis ang pinaka-iniiwasan lugar sa buong probinsya sa lugar na yon. Gabriel, ano ba? Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Maupo ka na, saka mo lang tingalain yung mga alitap-tap sa itaas ng puno. At kapag nakahuli na tayo ng isda, ay uuwi na rin tayo. Ayoko mapagalitan na naman ni Tiyo nang dahil sa'yo, mambihira ka talaga, oo. Wala nang nagawa si Gabriel, kundi ang ibaling ang atensyon sa upuang nasa tabi ng kanyang pinsan na si Honesto. Nagsimula na itong maglagay ng pain sa kawil at tahimik na inilaylay yun sa tubig. Kapag nanguhuli na sila ng isda, hindi na sila nagsasalita para hindi mabulabog ang mga isda. Kaya naman, gusto pa sanang magtanong ni Gabriel kay Honesto, ay nanatili na lamang siyang tahimik sa tabi nito. Maya-maya pa ay pumagitna na ang katahimikan sa kanilang paligid, habang ang tubig ay kumikislap dahil sa liwanag ng buwan. Ang kanila namang ilawang gasera ay pinatay nila dahil sapat na ang liwanag na nanggagaling sa ilaw ng maraming alitap-tap. Ang may 15 taong gulang na si Honesto ay ulila na sa mga magulang. Nagbigti ang nanay ni Honesto na si Aling Salvi dahil hindi nito nakayanan ang panlalait ng mga tao sa pagiging dalagang ina nito, habang ang ama nito na hindi na nakilala ni Honesto ay napabalitang namatay nang dahil sa pagkalat ng balitang isa itong aswang. Biktima ang mga magulang ni Honesto ng pambubuli ng mga tao sa kanilang lugar. Kaya magmula ng araw na yon ay hindi na pinag-usapan ng mga tao ang ama ni Honesto. Kaya naman, ang ama ni Gabriel na si Mang Sergio ang umampon sa kanyang pinsan at itinuring ni Gabriel na para niya ng tunay na kapatid. Mabait at mapagmahal na kuya si Honesto, kaya't naging malapit sila sa isa't isa, dahilan upang palaging nakikita silang magkasama. Isa sa naging libangan ng magpinsan ang mamingwit ng isda sa ilog na malapit sa puno ng dao. Nagulat na lang si Gabriel sa masayang sigaw ni Honesto habang hawak ang tamsing nakahuli sa isda. Uy, uy, uy! May huli na ako! Ang astig naman! Ang laki ng huli kong isda! Matutuwa na naman ito si Tia Milen at Tio Sergio. Paborito nila to eh. Parang naaamoy ko ngayon ang swerte ah. Hindi maitago ang bakas na tuwa sa muka ni Honesto habang pinagmamasdan ang nagpupumiglas na isdang dalag. Tumayo si Honesto at inilagay ang huli nilang isda sa dala nilang basket, habang si Gabriel naman ay wala pa ring nahuhuling isda. Tila nang aasar na sinulyapan siya ni Honesto. Ayos lang yan, Gabriel. Baka mamaya may sisibad na rin na isda sa kawil mo. Maghintay ka lang. Una-una lang naman yan eh. Kuya Honesto,
ayos lang sa akin na wala pa ako nahuhuli. Ang mahalaga masaya ako na makita ka nakahuli ng isda. Palagi mo nalang inaalala ang mga magulang ko. Palagi mo silang iniisip bago ang sarili mo. Ano ka ba naman, Gabriel? Siyempre naman. Para ko na rin silang totoong mga magulang, no? Mahal na mahal ko kayo. Pati ikaw. Kahit minsan matigas ng sobra ang ulo mo. Palagi akong napapagalitan dahil sa'yo. Pero ayos lang yun. Alam ko naman na para rin sa ating dalawa yun. Ayaw nilang mapahamak tayong dalawa. Lalo na ngayon na marami nang napapabalitang tungkol sa mga nawawalang tao sa baryo natin. Walang pinipili. Bata, matanda at mga babae. Lahat naglalaho na parang bula. Kaya nga sa tuwing nasisermonan nila ako, hindi ko maiwasan ang hindi makaramdam ng hiya dahil mabait sila sa akin at nararamdaman kong mahal na mahal nila ako na parang tunay nilang anak. Kaya pasensya ka na kanina kung pati ikaw nasigawan ko. Ano ka ba naman, kuya? Ayos lang yun. Alam ko naman na mali yung ginawa ko Pero bakit nga kaya maraming nawawalang mga tao sa baryo natin, no? Saan kaya sila napupunta? Buhay pa kaya sila? Malay ko. Kasi pati si Kapitan walang nagagawa para mabawasan ang mga taong nawawala. Sa palagay ko, may mga atraso sila. Malay mo, may tao lang na nagalit sa kanila, kaya't gumaganti. Katulad ng madalas natin nababalitaan, yung dinudukot at pinapatay. Dinadala sa kung saan. Tapos, kapag lumipas ng maraming taon, saka lilitaw yung tao. At aaminin nila na sila ang pumatay. Parang ganun. Pero may bata rin na nawawala Kuya Ernesto. Bakit naman pati mga batang walang muwang idinadamay nila? Ang sama naman nila. Ang mga batang nawawala, iba naman ang dahilan nun. Sila naman ang mga katulad natin. Mga batang matitigas ang ulo. Kuya naman yan ka na naman Parang alam ko na kung saan na naman mapupunta tong usapan natin na to Sus, manghuli ka na nga lang ng isda. Ikaw kasi tanong ka ng tanong O ano, may dala ka bang tubig? Bigla ako nauhaw Nandun kuya, sa loob ng dala kong basket. Katabi ng mga pain natin na bulate. Ano ka mo, bulate? Ano ba naman yan? Nakakadiri naman ang sinasabi mo. Tinabi mo pa talaga sa tubig natin. Anak ng... Ay, di bali na nga lang. Nawalan na ako ng gana Ikaw naman, nandiri ka pa sa lagay na yan. Matagal na natin ginagawa to, ang magpain ng bulate sa isda. Diba? Malinis naman yan Kahit na, pambihira ka talaga. Bigla tuloy ako naglaway sa mga sinabi mo Ay, nako, manghuli na nga lang ng isda. Napapangiti na lamang na muling ibinaling ni Gabriel ang kanyang paningin sa ilog. Ngunit magkasabay silang napalingon sa pinanggalingan ng ingay na parang naputol na sanga ng kahoy. Kasunod ng paglitaw ng isang aninong papalapit sa kanilang kinaroroonan, muntik humiwalay ang kanilang kaluluwa sa katawan nang makita ang isang matandang lalaki. Maputi ang mahaba nitong saya na halos lumapat na sa lupa. May hawak itong tungkod na kahoy. Nakalugay ang mahaba nitong kulay puting buhok, balbas at bigote na halos tumaklob na sa mukha nito. Butil-butil ang pawis sa noo nito at habol ang sariling hininga. Walang sapin ng paa habang nakabaluktot ang katawan na parabang nanggaling sa malayong paglalakad. Kuya, nakakatakot naman ang itsura ng matanda. Tignan mo. Tumigil ka nga. Baka mamaya marinig ka niya Pabulong na saad ni Ernesto habang hindi inaalis ang paningin sa matandang lalaki na patuloy ang paglakad papalapit sa kanilang kinatatayuan. Habang ang ingay na nililikha nito sa natutungtungang tuyong dahon ay nagmistulang kilabot sa kanilang pakiramdam. Hindi alam ni Gabriel kung saan lumitaw ang matanda. Basta't napansin na lamang nila itong papalapit sa kanila. Halos magkalapit sila ng mukha ni Ernesto dahil sa pagkakayakapan nilang dalawa. Takot na takot sila sa matanda. Nang tuluyan na itong nakalapit sa kanila, ay bigla itong nagsalita. Magandang gabi mga iyo.
Huwag kayong matakot. Maaari bang makahingi ng tubig sa inyo? Uhaw na ako mula sa malayo kong paglalakbay. Si Gabriel ang unang nakabawi sa takot at bumitaw siya sa pagkakahawak sa kamay ni Honesto. Tumayo sila ng tuwid at hinarap nila ang matanda na sa tingin nila ay edad 75 taong gulang. May tubig po kaming dala, Lolo. Nasa basket po. Saglit lang po. Ikukuha ko po kayo. Huwag kayong matakot sa akin. Nararamdaman kong nag-aalala kayo na baka isa akong masamang tao. At totoo, madalas din akong tumatambay sa punong ito. At hindi ako makapaniwalang narating nyo ang lugar na ito. Hala, sige iyo. Ikuha mo na ako ng tubig. At kanina pa talaga ako nauuhaw. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang maliit na boteng may laman na tubig sa loob ng basket. Saka iniabot yon sa matanda. Tinanggap nito ang tubig, saka mabilis na ininom. Pagkatapos ay ibinalik yon kay Gabriel. Itinabi niya ulit yon sa basket at natitigilang pinagmasdan ang matandang lalaki. Naupo ito sa bangkitong upuan ni Honesto, saka bumuntong hininga at tumanaw sa malayo. Wala nang nagawa ang magpinsan, kundi ang pakiramdaman ng kilos ng bagong dating na matanda. Palagi ko kayong nakikita sa lugar na ito. Bihira lang ang mga tao na nakakaalam sa bahaging ito ng Kakahuyan. Malapalaisong lugar na hindi madalas puntahan ng mga tao. Imbis na gulo at pakikipag-away sa kapwa. At dapat sana nilang pairalin ay pangalagaan na lamang ang kagubatan at ang buong baryo. Ang baryong walang ngiti. Yun ang ibig sabihin ng San Banis. Walang kasimbangi sa mga taong nakatira rito. Kaya masaya ko na tagpuan ko kayo rito. Bakit po, Lo? Sino po ba kayo? Bakit niyo po sinasabi sa amin ng mga bagay na yan? Dahil ang lugar na ito ay mahaharap sa matinding pagsubok. Kailangan ng mga bagong tagapagligtas na lalaban sa kampo ng kadiliman. At mukhang natagpuan ko na sila, ang mga bagong tagapangalaga. Lolo Gastor, yan ang pangalan ko, mga iyo. Teka po, tagapagligtas? Tagapangalaga? Hindi po namin kayo maintindihan, Lolo eh. Sa tamang pagkakataon, malalaman nyo kung sino ang mga tinutukoy kong bagong tagapagligtas. Ang sino mang mga batang nakakakita sa punong ito. Ang siyang nararapat na mga laga sa kakaibang kapangyarihan. Teka, hindi po namin naiintindihan ang mga sinasabi niyo, Lolo Gastor eh. Kaya kung maaari po sana, naku Lolo Gastor, pasensya na po umalis na po kayo. Pero naiilang po kami sa inyo eh. Kasi ngayon lamang po namin kayo nakita at nakilala tapos ganyan na po kagad ang mga sinasabi niyo sa amin. Naiintindihan ko nararamdaman nyo. Sa pagsapit ng takdang oras, malalaman nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi ko ngayon. Gusto ko lang makasigurong natagpuan ko na nga ang mga bagong tagapagligtas. O siya, sige, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Aalis na ako. Maraming salamat nga pala sa tubig, Gabriel at Honesto. Magkasabay na nagulat ang magpinsan nang banggitin ni Lolo Gastor ang kanilang mga pangalan. Kaya saktong pagtayo ng matanda ay nagsalita si Gabriel habang bakas ang pagtataka sa muka. Teka, Lolo Gastor, paano niyo po nalaman ang mga pangalan namin? Hindi naman po namin nababanggit sa inyo ang mga pangalan namin Kagaya ng nasabi ko kanina, palagi ko kayong nakikita sa ilalim ng punong ito. Naririnig ko na tinatawag niyo ang pangalan ng bawat isa. Kaya ko nalaman ang pangalan ninyo. Hindi na nakapagsalita sina Honesto at Gabriel nang umalis ang matanda. Nagkatinginan silang magpinsan
dahil sa kanilang pagtataka. Kaya lang, nang muli silang lumingon sa gawin ni Lolo Gastor, ay naglaho na ito na parang bula. Nawala ito sa kanilang paningin. Sinubukan ni Gabriel na luminga sa paligid ng kanilang kinatatayuan, ngunit wala silang napansin kung saan dumaan ang matanda. Dala ng matinding takot, ubod lakas, silang napasigaw at naiwan ang kanilang mga gamit sa gilid ng ilog. Ay! May multo, kuya! Takbo na, may multo! Diyos ko! Takbo! Bilisan mo, Gabriel! Takbo! Bilisan mo! Hindi maintindihan ng magpinsan kung saan sila pupunta. Nanginginig ang kanilang katawan at takot na takot sa biglang pagkawala ng matanda. Nagtaasan ang mga balahibo nila sa katawan na hindi halos lumapat ang kanilang mga paa sa lupa. Hindi na nila nilingon ang kinaroroonan ng punong pinanggalingan nila. Ang mahalaga ay makaalis sila sa lugar na yon. Ngunit pagsapit nila sa gitna ng kakahuyan ay hindi na nila matandaan kung saan ang daan pabalik. Mas lalo lang gumapang ang takot sa buo nilang katawan. Kuya, ano to? Saan tayo pupunta ngayon? Hindi ko mahanap ang daan papunta sa bahay natin. Naliligaw na yata tayo. Ay nako, sandali lang, huwag ka nga munang maingay. Lalo ko naguguluhan sa'yo eh. Hindi ako makapag-isip ng maayos eh. Ang ingay-ingay mo. Pambihira naman yan, oo. Sino ba kasi yung matandang yun? Nakakakilabot naman. Hindi kaya ang matandang yun ang nangunguha ng bata, Kuya Honesto? Diyos ko, nakakatakot naman. Umuwi na tayo, kuya, tara na. Oo na, huwag ka na muna magsalita. Tulungan mo na lang ako mag-isip. Taglit na naghari ang katahimikan sa magpinsan habang inililinga ang kanilang paningin sa paligid. Maya-maya pa ay narinig nila ang tila malakas na pagtawa ng isang nilalang na nagtatago sa ilalim na bahagi ng kakahuyan. Kuya, ano yun? Pinagtatawanan tayo. Pinaglalaroan yata tayo ng matanda kanina, kuya. Yung boses na naririnig natin ay hindi pag-aari ng boses ng matanda. Saka, kakaibang tunog. Parang nakakakilabot na tila dumadaan sa ilalim ng lupa. Kuya, ano ba? Wala namang ganyan, ano? Parang tinatakot mo na ako niyan eh. Tuluyan ng hindi nakagalaw sa kinatatayuan ang magpinsan. Nang mula sa kanilang kinaroroonan ay nakita nila ang isang nilalang na may kulubot na balat. Nilalantakan nito ang katawan ng kawawang usa. Habang hindi napapansin ang kanilang presensya, winawakwak ng nilalang ang tiyan ng hayop at bawat pagnasab nito sa katawan ng usa ay tumitingala ito sa langit. Tila tumatawa ito ng matinis na masakit sa kanilang pandinig. Nanginginig ang buong katawan ng dalawa na hindi inaalis ang tingin sa nilalang na abala pa rin sa paglantak sa karne ng hayop. Ngunit sa muling pagkagat ng aswang sa leeg ng usa, ay bigla itong tumigil sa ginagawa. Napatingin ito sa gawin nila. Pakiramdam ni Gabriel ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yon. Tila tumigil ang pagtakbo ng oras nang magtama ang kanilang paningin. Tumindig ang halimaw at kitang-kita nila ang namumula nitong mga mata na tila nagbabagang apoy. Nakangisi itong humahakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tumutulo din ang malapot na dugo ng hayop sa bibig ng aswang. Sa pag-alingaw-ngaw ng tawa nito sa buong kagubatan, tumaklob ang labi ng nilalang sa mukha nito. Dahilan para magkaroon sila ng pagkakataong tumakbo para makatakas. Takbo, Gabriel! Takbo, bilisan mo! Takbo! Halos mabingi sila sa pagsigaw dahil sa labis na takot. Habang tumatakbo, ay narinig nila ang muling pagtawa ng nilalang. Kaya naman, hindi na sila nagdalawang isip na sumigaw at tumingi ng tulong. Kaya lang, ay bigla silang napatigil sa pagtakbo nang harangan naman sila ng isa pang nilalang na may dala ng isang pamilyar na aso. Duguan at wasak ang tiyan ng hayop. Nakalaylay ang laman loob ng aso habang
dilat ang mga mata. Puchi! Kuya, si Puchi! Pinatay ng aswang! Pinatay mo ang alaga akong aso! Magbabayad ka, ngalimaw ka! Hayop ka! Hindi na napigilan pa ni Gabriel ang bugso ng kanyang damdamin. Nang makita ang kanyang alagang aso na si Puchi, hindi niya namalayan na sumunod ito sa kanya, kaya ito ang ginawang gabihan ng nilalang na panay ang tawa. At dahil natatakluban ng labi ang mga mata nito, tinamaan ng suntok ni Gabriel ang maselang bahagi ng katawan ng aswang. Nabitiwan nito ang wala ng buhay na asong si Puchi, kaya nagwala sa galit ang nilalang at nagtawag pa yun ng mga kasama sa pamamagitan ng malakas nitong pagtawa. Naramdaman ni Gabriel ang kamay ni Honesto na humihila sa kanyang braso. Hindi niya binitiwan ang malamig na paa ng kanyang alagang aso habang wala siyang tigil sa pag-iyak. Halika na, Gabriel! Ano ka ba? Umalis na tayo! Wala na tayong magagawa! Patay na si Puchi! Tara na! Kuya, kawawa naman ang aso ko! Pinatay ng halimaw na yan! Wala na tayong magagawa! Kaya tara na! Halos kalad ka rin ni Honesto si Gabriel papalayo sa nilalang na muling nawala ang labing tumataklob sa mga mata nito. Para itong hyena habang gumigiri sa paglapit sa kanila. Mas nakakatakot ang anyo nito nang maglakad ito ng pagapang habang walang tigil sa pagtawa. Ang malalagari nitong mga ngipin ay nagpakilabot sa kanilang nararamdaman. Maya-maya pa ay dumating na rin ang isa pang nilalang, kasunod ng 3 pang aswang na nakapalibot sa kanilang kinaroroonan. Isko, anong klaseng nilalang ang mga yan? Masama to. Napapalibutan nila tayo, Gabriel. Bitiwan mo na kasi katawan ni Puchi. Wala na tayong magagawa sa kanya. Patay na siya. At kung hindi tayo makatakas sa kanila, tayong dalawa naman ang sunod nilang papatayin. Maniwala ka. Humanda ba nga aswang na yan, Kuya Honesto? Papatayin ko pumatay sa alaga ko si Puchi! Tumigil ka! Anong laban natin sa mga aswang na yan, ha? Nag-iisip ka ba? Napagtayo ni Gabriel ay biglang umatake sa kanila nang sabay-sabay ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Wala silang madaanan, kaya't kinailangan nilang pagtulungan labanan ang mga nakaharang na aswang. Saktong nasugatan si Gabriel sa braso nang dumating ang matandang si Lolo Gastor. Matapang itong sumigaw at pinagpapalo ng hawak nitong tungkod ang mga aswang. Huwag kayong matakot sa kanila! Labanan at sabayan niyo sila! Huwag kayong magpakita ng kahit na konting kahinaan dahil mas lalo lamang silang magiging agresibo! Kahit nagulat ang magpinsan, ay sumabay sila sa matanda habang nakikipaglaban ito sa mga aswang. Natigilan ang mga to nang mangibabaw ang boses ni na Gabriel at Honesto, dala ng kakaibang sakit na nararamdaman ng mga aswang mula sa tama ng tungkod. Kumaripas sa mga ito ng takbo at naglaho sa madilim na bahagi ng kakawyan. Nang sumulyap sila sa kinatatayuan ng matanda, ay nahuni nilang nakaangat ang tungkod nito na tila ba isang makapangyarihang sandata na nagpatiklop sa mga nilalang. Sumama kayong magpinsan sa akin! Teka, sandali lang po, Lolo Gastor. Bakit naman po kami sasama sa inyo? Hindi naman po namin kayo lubusang nakikilala. Pagkatapos po ng mga nangyari sa amin ngayon, nakakatakot na po magtiwala sa taong ngayon lang namin nakilala. Tama po si Kuya Honesto, Lolo Gastor. Nakita po namin nang bigla po kayo nawala kanina. Mabilis po kayong umalis. Tapos bigla-bigla na lamang po kayo sumusulpot kahit saan. Nang dahil po sa mga sinabi nyo kanina, bigla na lamang po kaming inatake ng mga aswang. At pati po ang alaga ko si Puchi, pinatay po ng nilalang na yun. Magtiwala kayo, Honesto, Gabriel. Hindi ako ang dahilan kung bakit biglang nagpakita ang mga aswang. Wala akong gagawing masama sa inyo. May nais lamang akong ipagkaloob sa inyong dalawa dahil nasisiguro kong kayo nga ang matagal ko nang hinihintay. Kaya sumama muna kayo sa akin at mangangako kong walang mangyayaring masama sa inyo. Pero
Saan po ba tayo pupunta, Lolo Gastor? Saan niyo po kami dadalhin? Pupunta tayo sa lugar kung saan ko kayo unang nakita. Sa kinaroroonan ng puno ng dao. Kaya halika na kayo. Kailangan malaman ninyong nakatakdang mangyari sa darating na mga araw. Ang muling paglaganap ng malaking suliranin sa baryong ito. Dala sa sinabi ng matanda, ay nag-aalalang nagkatinginan ang magpinsan. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, kung sasama ba sila sa matanda o hindi. Kuya, iniligtas tayo ni Lolo Gastor. Wala naman sigurong masama kung magtitiwala tayo sa kanya. Pero baka kanina pa tayo nahanap ni Tio Sergio. Baka nag-aalala na siya sa atin. Hindi naman siguro tayo magtatagal doon, kuya. Gusto ko lang malaman kung ano bang klaseng nila lang ang pumatay sa alaga ko si Pucci. Gusto ko rin malaman kung ano ang bagay na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Sa tingin ko nagsasabi naman siya ng totoo, kuya Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang marinig nila ang boses ni Lolo Gastor. Pero na, umalis na tayo. Kailangan niyo magmadali dahil hindi tuluyang natakot o naitaboy natin ang mga aswang na umatake sa inyo kanina. Natitiyak kung babalik sila. Tuluyan na ngang natakot sina Honesto at Gabriel sa sinabing yun ng matanda. Mabilis na humabol silang dalawa sa paglalakad ng matanda. Ilang minuto lang ang itinagal ng kanilang paglalakad at muli nilang narating ang kinaroroonan ng puno ng dao. Nagkalat ang kanilang mga gamit sa lupa at napansin ni Gabriel na gumagalaw ang kanyang kawil. Kaya naman, mabilis na tumakbo si Gabriel papunta sa tabing ilog. Tuwang-tuwa siya at sabik na iniangat ang kawayan. Ngunit nadismaya siya nang makita ang isang maliit na pagong. Hindi napigilan ni Honesto ang hindi matawa sa reaksyon ng muka ni Gabriel. Kaya naman, dala ng inis, ay inihagis niya ang kanyang kawil sa mismong ilog. Hindi na rin maitago ng matanda ang tuwa sa nakikitang asaran ng magpinsan. Hindi nagtagal ay muling nagsalita si Lolo Gastor. Naniniwala ba kayong ang nakikita ninyong puno ng dao ay kakaiba sa lahat ng mga punong nakatayo dito sa gubat? Sabay na napatingala sa itaas ng puno ang magpinsan, habang maliwanag nilang nakikita ang ilaw ng mga alitaptap. Muli silang sumulyap sa matandang nakatayo at hawak ang tungkod. Kayo lamang ang nakakakita sa maiwagang punong yan. Isang palatandaan na sila mismo ang pumili sa inyong dalawa. Paano pong kami lang ang nakakakita sa punong yan, Lolo Gastor? Siya nga naman po, Lolo. Imposibleng kami lang pong nakakakita sa puno ng dao. Saka, sadya naman po normal lang naman ng mga alitaptap na lumilipad po sa itaas ng mga puno, di ba? Kaya't, paano po siyang naging kakaiba? Hindi nyo nga ako naiintindihan. Ang mga alitaptap na nakikita nyo ay isang uri ng mandirigmang nagbabantay sa mutya ng nag-aapoy na alitaptap. Kapag naakyat nyo ang itaas ng puno ng dao, makikita nyo ang dalawang mutya na pinalilibutan ng maraming alitaptap. Lunukin yung dalawa ang makikita nyong hugis bilog na bato at magkakaroon kayo ng pinakamalakas na kapangyarihang tatalo sa mga aswang na bungis-ngis. Aswang na bungis-ngis? Saka, mutya nung nag-aapoy na alitap-tap? Ano po yun? Aswang na bungis-ngis ang tawag sa mga aswang na muntik nang umatake sa inyong dalawa. Mapanganib ang kagat nila dahil kaya nilang manghawa ng tao sa pamamagitan ng kanilang laway. At sa loob lamang ng 2 o 1 araw, magiging isa ng ganap na aswang ang kanilang mga nagiging biktima. Sinasabi ko to sa inyo upang tulungan akong sugpuin ang pamiminsala ng pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. Pero, bakit po kami, Lolo Gastor? Dahil busilak ang inyong mga puso, karapat-dapat kayo para sa mutya. Natatakot po ako, lalo na nang masaksiyan namin ang aswang kanina.
bigla po kaming nag-alala na baka sa pagtanggap po namin sa mutya ay lalo lamang pong mapahamak ang mga mahal namin sa buhay. Kahit walang mutya, darating ang araw na malalagay din sila sa panganib. Kaya habang maaga papigilan niyo sila. Isang panganib ba nagbabadyang kubalat sa baryong ito? Alam kong mahirap paniwalaan. Ngunit ang pagkakaroon lamang niyo ng kapangyarihan ang tatalo sa pinuno ng mga aswang. Yun po ba ang dahilan kung bakit nyo kami nilapitan? Para sabihin kakaiba ang punong ito para malaman din namin ang tungkol sa mutya? Tama ka, Gabriel. Alam kong hindi madaling paniwalaan ang mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, bukas ng umaga, bumalik kayo sa lugar na ito at malalaman niyo ang buong katotohanan sa mahiwagang punong ito. Pero bago yun, kunin niyo ang 2 mutya ng nag-aapoy na alitaptap. Magtiwala lamang kayo sa akin at matutulungan kayo ng mutya sa papalapit na pagsubok nakakaharapin ng baryong ito. Hindi na nagsalita ang matanda. Sa halip ay itinuro nito na akyatin nila ang puno. Naunang umakyat si Honesto na sinundan naman ni Gabriel. Agad silang nakarating sa itaas ng puno. Nakita nila ang mas malakas na liwanag ng mga alitaptap sa isang bahagi ng sanga. Magkasama nilang nilapitan ng kinaroroonan ng sinasabing mutya ng alitaptap. Kusang nawala ang mga nakaharang na mga insektong tumataklob sa nagliliwanag na mutya. Kuya, baka ito na ang sinasabing mutya ni Lolo Gastor. Nagdadalawang isip man ay hinawakan pa rin ng magpinsan ang nagliliwanag na mutya sa dulo ng sanga. Pakiramdam ni Gabriel ay nagkaroon sila ng kakaibang lakas ng katawan. Naghilom din ang sugat sa braso ni Gabriel kahit hindi pa man nila yun nilulunok. Magkakasunod din na bumaba ang 2, ngunit pagbaba nila ay wala na roon si Lolo Gastor. Pambihira naman kuya, palagi na lamang nawawalang matandang yun ah. Saan kaya siya nagpunta? Marami pa naman akong gustong itanong sa kanya. Ay naku naman! Ano na ang gagawin natin sa mga mutyang to? Kuya, tingnan mo. Umaalis na ang mga alitaptap sa taas ng puno. Saan kaya sila pupunta ngayon? Tigilan mo na nga muna ang katatanong, Gabriel. Sa palagay ko, kailangan na muna nating umuwi sa bahay. Bigla akong nag-alala kay Chong. Baka sumunod siya sa atin dito. Anong gagawin natin sa mutya, kuya? Hindi ba't ang sabi ni Lolo Gastor, kailangan natin lunukin ng mutya? E di lunukin na natin. Pinagmasdan ni Gabriel ang mutya ng nag-aapoy na alitaptap sa kanyang palad. Saka nagpasyang lunukin ang bagay na yon. Pagkatapos ay si Honesto naman ang sumunod na lumunok sa mutya. Pareho silang natumba sa lupa. Naramdaman nila ang paggapang ng malakas na enerhiya sa kanilang katawan. Sumakit ang kanilang dibdib at kapwa nila nakita ang malakas na liwanag na bumalot sa kanilang kamao. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay biglang gumaan ang kanilang pakiramdam. Para silang lumulutang sa hangin. Kuya, akala ko katapusan ko na. At sakit ng naramdaman ko kanina, grabe. Baka may laso ng mutya na to ah. Sa palagay ko, Gabriel, hindi laso ng mutya, kundi nagkaroon tayo ng kakaibang lakas sa katawan. Nagsasabi nga ng totoo si Lolo Gastor. Kaya lang, bigla akong nag-alala dahil hindi natin alam kung gaano kahirap ang mga pagdadaanan natin pagsubok kapalit ng misyon. Saglit na naghari ang katahimikan sa kanilang paligid bago muling nagsalita si Honesto. Tara na, iligpit na natin ang mga gamit natin at uuwi na tayo. Mabuti pa nga kuya. Bigla kasi akong kinilabutan sa paligid natin eh. Mabilis nilang naihanda ang kanilang mga gamit. Bit-bit ang kawil at ang nag-iisang huli ni Honesto. Ilang oras lang ang ginugol nila sa paglalakad nang marating nila ang kanilang bahay. Bumundol ang kaba sa kanilang dibdib nang makita nilang nakabukas ang ilaw na gasera sa kanilang balkonahe.
Hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil natitiyak nilang alam na ni Mang Sergio ang ginawa nilang pagpunta sa Kakahuyan, kung saan ay mahigpit nitong pinagbilinan na huwag silang pumunta sa gubat, lalong-lalo na kapag gabi na. Pagbungad nila sa pintuan ay nagulat sila nang makitang nakatayo ang 55 taong gulang na si Mang Sergio. Naniningkit ang mga mata nitong namumula ang pisngi nang dahil sa labis na galit. Napansin din ni Gabriel ang kulay puting tela na nakabenda sa braso ng kanyang ama. Hindi siya makatingin dito kahit nasa tabi pa nito ang kanyang inang, si Aling Milen. Saan kayo nang galing na dalawa? Sabihin nyo nga. Tay, pasensya na po. Tumakas na naman po ako sa inyo. Wala pong kasalanan si Kuya Ernesto. Hindi po niya alam na sumunod po ako sa kanya sa gubat. Huwag mo nang ipagtanggol si Ernesto, Gabriel. Dahil pareho kayong may kasalanan. Lalong-lalo ka na, Ernesto. Maigpit kong ibinilin sa'yo na huwag kayo pupunta sa Kakahuyan, di ba? Paano na yan? Inabala ko lahat ng mga tanod sa paghanap sa inyo. Hinanap kayo at muntik ako mapahamak. Biglang may umatake sa akin na hindi ko man lang nakita kung anong klaseng nilalang. Kaya't napilitan akong humingi ng tulong sa mga tanod. Pinagkalala nyo kami. Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Chong, pasensya na po talaga kayo. Gusto ko lang naman pong hulihan kayo ng paborito nyong isda eh. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Wala akong pakialam sa isda, Ernesto. Ang gusto ko, makinig kayo sa mga sinasabi ko. Dahil sa oras na bantepuan kayo na masasamang nilalang na nagtatago sa kabundukan, aba, hindi ko na alam kung saan kayo pupulutin. Nakikita niyo ba ang sugat ko sa braso? Ito! Ito na pala ako sa paghalap sa inyo. Akala ko nilapa na kayo ng mababangis na hayop doon sa gubat. Masyado na yata ako nagiging mabait sa inyo. Kaya hindi na kayo marunong pagsabihan. Pasensya na po, Tay. Patawarin niyo po kami. Talagang hindi na po mauulit. Pasensya. Talagang hindi na mauulit. Dahil hindi na muna kayo lalabas ng bahay hanggat wala akong sinasabi. Patawarin niyo na po kami, Chong. Hindi ko mapapalampas ang katigasan ng ulo nyo. Kaya huwag na kayong humingi ng tawad. Dahil hindi naman kayo marunong magtagda. Paulit-ulit nyo pa rin ginagawa Hala, sige. Pumasok kayo sa loob ng kwarto nyo. Saan ba talaga kayo nang galing? At ganyan ang mga amoy nyo. Teka, sandali lang. Napansin nyo ba si Puchi? Abay, kanina ko pa hinahanap at papakainin sana ni Milen Wala na sa kanyang kulungan. Baka naman sumunod sa inyo yun. Matagal na hindi nakasagot ang dalawa at walang masabi sa kanyang ama dahil ayaw niyang malaman ito ang nangyari kay Puchi. Ano? Tatayo na lamang ba kayo dyan dalawa? Wala man lang ba kayo sasabihin kung nasan si Puchi? Tay, wala na po. Baka gumala lang po sa kapitbahay natin si Puchi. Sige po, papasok na po kami sa loob ng kwarto. Tila na konsensya si Gabriel dahil napagalitan na naman si Ernesto nang dahil sa kanya. Wala silang imikang dalawa nang makapasok sila sa loob ng kanilang silid. Hindi rin nila masabi kay Mang Sergio ang totoong nangyari sa alaga nilang aso. Dinig na dinig naman daw ng dalawa ang pagtatalo ng mag-asawa tungkol sa madalas na pagtakas ng magpinsan sa mga ito. Inihiga ni Gabriel ang kanyang katawan sa katre na gawa sa kawayan. Hindi lang nila namalayan kung paano silang nakatulog. Kinabukasan ay napabalikwas ng bangon si Gabriel nang marinig nila ang malakas na sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang bakuran. Pagbangon niya ay nakita niyang nakasilip sa bintana si Ernesto. Kuya, ano nangyayari? Galit na galit ang mga tao dahil napahamak ang kanilang kaanak. Ang huli kong narinig may natagpuan na naman doon na patay sa Kakahuyan. Pero ang alam natin, mga hayop lang ang pinapatay ng mga nilalang na yon.
Ano kayang nangyayari sa baryo natin, kuya? Hindi kaya ang mga nabiktima kagabi ang mga tanod na naghanap sa atin? Kapag nagkataon, lagot tayo kay Tiyo. Saka, kasalanan natin kapag may nangyaring masama sa kanila. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sana, mali ang hinala ko. Magkakasunod na paglunok ng laway ang nagawa ni Gabriel. Nag-aalala siya at hindi kakayanin ng kanyang konsensyang may namatay nang dahil sa kanila. Hindi nga nagtagal ay biglang pumasok sa loob ng kanilang kwarto ang galit na si Mang Sergio. Nakita niyo na! Nakita niyo na! Narinig niyo ba kung ano ang mga nangyari sa mga tanod na naganap sa inyo kagabi? Inatake sila ng mga aswang at malala ang sugat sa katawan. Merong mga namatay at lahat sila galit na galit sa inyong dalawa. Kayo ang sinisisi ng mga pamilyang naulila. Kundi raw dahil sa inyong dalawa, marahil daw hindi napahamak ang kanilang pamilya. Napahagulgol ng iyak si Gabriel. Parang pinipiga ang kanyang dibdib sa mga narinig niya mula sa kanyang ama. Kahit na humingi sila ng tawad sa mga pamilyang namatayan, ay natitiyak nilang masasaktan lamang sila sa sasabihin ng mga yon. Kaya wag na muna kayong lalabas ng bahay, parang awa nyo na. Baka masaktan pa kayo ng mga tao. May mga ilang kamag-anak na nasugatan ang nakita kong umaali-aligid sa palibot ng bahay natin. Ang laki ng gulong nilikha nyo. Sa palagay ko, ay kasalanan ko rin. Sana, hindi ko na lang ipinaubaya sa kanilang paghanap sa inyo. Kung hindi naman sana ako inatake ng mga hayop na yon, hindi sana nangyari to sa atin. Pero wala po kayong kasalanan, Chong. Kami po ang dahilan kung bakit marami po nasaktan. Marami po ba ang sugatan, tay? Oo, at dalawang namatay. Nahinto sa pagsasalita si Mang Sergio nang hindi nito mapigilan ang hindi matawa. Kahit wala naman dahilan para matawa. Nagkatinginan silang dalawa ni Ernesto at bumalot ang takot sa kanilang dibdib dahil ang tunog ng tawa ni Mang Sergio ay may hatid na kilabot sa kanilang pandinig. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Bakit po kayo tumatawa? Para po kasing katunog ng aswang na bungis-ngis Hindi ko rin alam, anak, kung bakit hindi ko mapigilan ng hindi matawa. Saka, kagabi pang masakit ang sugat ko. Nag-aalalang lumapit si Ernesto sa tabi ng kanyang ama at tinignan ang sugat nito sa braso. Kaya naman, hindi na rin napigilan ni Gabriel ang hindi tignan ang sugat ng kanyang ama. Tinanggal nila ang benda sa braso nito. Halos magulat sila sa itsura ng sugat ni Mang Sergio. Nangingitim na ang palibot ng sugat. Mayroon dalawang malalim na butas sa laman nito at napansin din ni Gabriel na mataas na ang lagnat ng kanyang ama. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Patawarin niyo po ako, tay. Dahil po sa akin, kaya po kayo nasugatan. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama po sa inyo. Hindi po namin nakalain na aabot po sa ganito ang pagsuway namin sa inyo, tay. Bakit ka ba umiiyak? Hindi pa naman ako mamamatay, ha? Maliit lang naman ang sugat ko at malayo sa bituka to. Kasi po, Chong, alam po namin ang tungkol sa mga aswang po na bungis-ngis. Kagabi po, bago kami umuwi, inatake po kami ng aswang na bungis-ngis. Mabuti na lang man po at may nagligtas po sa amin. Saka, nadisgrasya rin po si Pucci. Muling umalingaw-ngaw ang hindi maipaliwanag na pagtawa ni Mang Sergio na mas lalong nagdulot ng matinding pag-aalala para kay Gabriel. Si Ernesto naman ay ibinalik ang benda sa braso nito. Maya-maya pa ay nagpaalam si Mang Sergio na kakausapin ang mga tao sa labas ng kanilang bakuran. Nang lumabas na ang kanyang ama sa kanilang silid, ay saka siya kinausap ni Ernesto. Bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Gabriel, sa tingin ko, aswang na bungis-ngis ang nakakagat kay Chong.
at hindi malabong mangyaring may hawa na siya ng aswang ngayon. Diyos ko po. Paano nagkaganito ang lahat, kuya? Paano nagkaroon tayo ng ganitong problema? Hindi kaya kamalasan ang dala ng mutya sa atin? Kailangan natin makausap si Lolo Gastor. Kailangan natin ang tulong niya. Sa ngayon, kailangan natin gumawa ng paraan kung paano natin malalabanan ng mga aswang at kung paano natin maililigtas si Tio Sergio. Kuya, tulungan mo kami. Iligtas natin si tatay. Tama na nga yung pag-iyak-iyak mo. Para ka namang hindi lalaki. Kailangan natin magpakatatag ngayon. Dahil malakas ang kutob kong hindi lang si Tio Sergio ang biktima ng hawa ng aswang, kundi ang lahat ng mga tanod na naganap sa atin kagabi. Panigurado yun. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Susundin na muna natin ang utos ni Chong na huwag tayong lalabas ng bahay. Huwag na muna natin dagdagan ng paghihirap niya. Ngunit kasabay nun, mag-iisip tayo ng mga plano. Buong araw nga na hindi lumabas ng kwarto ang magpinsan. Hinihintay nilang bumalik si Mang Sergio. Ngunit si Aling Milen lang ang nakikita nilang naghahatid ng pagkain sa kanila. Kanina pa raw hindi bumabalik ang kanyang ama magmula nang lumabas ito para makipag-usap sa mga taong nasugatan din ng aswang na bungisngis. Tuluyang kumalat sa buong baryo ang tungkol sa mga aswang. Kaya naman, takot na ang ilang tanod na magronda sa gitna ng kagubatan. Magmula rin na makausap nila si Mang Sergio ay hindi na nakita ni Gabriel ang kanyang ama. Kaya isang gabi ay narinig na nila ang malalakas na pag-iyak ni Aling Milen sa kabilang silid. Hindi na nakatiis si Gabriel at nilapitan niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng katre. Nay, si tatay po. Bakit hindi ko na po siya nakikita? Tumingin ng masama sa kanya si Aling Milen. Baka sa mukha nito ang galit, lalo na nang mapadako ang paningin nito sa gawi ni Honesto na nasa kanyang likuran. Sinabi ng kanyang ina na 2 araw nang nawawala ang kanyang ama. Kaya naman, napasalampak ng upo si Gabriel sa sahig. Dinig na dinig niya ang sinabi ng kanyang ina na kung hindi raw matigas ang kanilang ulo, ay hindi raw mapapahamak si Mang Sergio. Sige na po, kasalanan ko na po. Ako na po ang dahilan. Iniligtas ko po si tatay, Nay. At pagbabayaran ng mga aswang na yun, ang ganiwa nila sa tatay ko. Nang gabing yun, ay lumabas ng bahay sina Honesto at Gabriel para hanapin ang kanyang ama. Balak din nilang hanapin ang matandang nakakaalam sa aswang na bungisngis. Ngunit paglabas nila sa kanilang bahay, ay napansin nilang mga gising pa ang mga tao. Lahat ay tumatawa na tila hindi napipigilan ang sarili. Kuya, sumunod sila sa atin sa paglalakad. Tinalawawala sila sa kanilang mga sarili. Huwag ka magpapalat, ang alam natin na sumusunod sila. Basta't maglakad ka lang. Sa isang masukal na kagubatan sila humantong habang ang mga tao ay panay ang bulungan sa kanilang likuran. Kasunod ng pagtawa na may kilabot natid sa kanilang pandinig. Maya-maya pa ay biglang tumalsik sa kinatatayuan si Gabriel. Bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niya ang masakit na pagtama ng kamao ng aswang sa kanyang tiyan. Si Honesto naman ay mabilis na nakaiwas sa muling pag-atake ng mga nilalang sa kanilang paligid. Nasaksiyan nila ang pagbabagong anyo ng mga taong nakasunod sa kanila. Nakalantad ang malalagari nitong mga ngipin, pati na ang malaki nitong bibig na halos tumaklob sa buong muka ng mga nilalang. Mabilis na bumangon si Gabriel at inatake ang mga kalaban. Isa-isang sinuntok ni Gabriel ang mga ito. Kasabay niya si Honesto na hindi napapansin ang kakaibang mga kilos nila. Isang malakas na pagsuntok ang ginawa ni Gabriel na tumama naman sa muka ng nilalang. Saka lamang niya napansin ang malaapoy na liwanag na bumalot sa kanilang kamay. Natunaw ang katawan ng mga kalaban, maging si Honesto na hindi makapaniwala sa nasasaksiyan
ay muling ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga aswang na bungis-ngis. Napuno ng ingay ang buong kagubatan hanggang sa biglang tumahimik ang paligid at ang mga natitira ay ang nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Nagulat sila sa pagdating ng isang nilalang habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Honesto. Mapupula ang mga mata nitong tumutulo ang malapot na laway. Subalit nakikilala nila ang suot nitong damit. Bumundol ang kaba at takot sa kanyang dibdib dahil ang aswang na makakalaban nila ay walang iba kundi si Mang Sergio. Tay! Tay, ikaw ba yan, Tay? Teka, sandali lang, Gabriel. Huwag kang lalapit sa kanya. Hindi niya na tayo nakikilala. Hindi na siya si Tio Sergio. Hindi maaari. Alam ko nakikilala niya pa rin tayo, kuya. Tay, nakikilala niyo kami, di ba? Ako po to si Gabriel. Ako po ang anak niyo. Wala akong ibang kilala, kundi ang Panginoon ko. Kaya huwag na kayong lumaban. Ibigay niyo sa akin ang mutya. Gabriel, makinig ka. Hindi niya tayo nakikilala. Kaya mag-iingat ka. Balak niyang kunin ang mutya sa atin. Tay, makinig kayo. Labanan niyo ang epekto ng awa ng aswang sa inyo. Tay, nakikiusap ako. Imbis na makinig, ay biglang sumugod si Mang Sergio papalapit sa kanilang kinaroroonan habang panay ang pagtawa nito na masakit sa kanilang tenga. Bawat pag-atake nito ay iniiwasan ni Honesto at Gabriel. Kaya naman may pagkakataon na kapag tinatamaan sila ng mahaba nitong mga kuko ay doble ang sakit na nararamdaman ni Gabriel. Parang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Bawat pagtingin niya sa kanyang ama ay tumutulo naman ang kanyang luha. Hindi nila maaaring gamitin ang kanilang kapangyarihan sa kanyang ama dahil kapag nagkamali sila, maaaring buhay nito ang magiging kapalit. Hindi tuloy maiwasan ni Gabriel ang hindi sumama ang loob sa matandang nagbigay sa kanila ng mutya, pati na sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay tila napagod si Mang Sergio sa panay na pag-atake nito. Biglang dumating si Lolo Gastor. Hawak nito ang tungkod na ipinangharang sa nakayukong si Mang Sergio. Samantalain niyo ang kanyang pagpapahinga. Hindi niyo siya kailangan labanan. Ang kailangan natin ay madalas siya sa ilog na madalas niyong tambayan. Hindi na naitago pa ni Gabriel ang galit para sa matanda. Masama ang tingin na sinalubong niya ng masasakit na salita si Lolo Gastor. Kasalanan niyo po ito. Kayo ang dahilan kung bakit kami nandito sa sitwasyon to. Ibalik niyo si tatay. Alisin niyo ang hawas ng aswang sa katawan niya. Hindi ito tamang oras para magsisiyan. Pero dapat mo lang malaman na ikaw, kayong dalawa, ang may kasalanan sa mga nangyayari sa inyong ama. At hindi ako ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa inyo. Huwag kayong maghanap ng masisisi para lamang may sumalo sa mga kasalanan ninyo. Wala po kaming kasalanan. Nangyari po ito magmula nang makilala namin kay ni Gabriel. Mangyayari pa rin ito kahit wala ako at ang mutya. Sa halip nandito lamang ako para tumulong sa inyo. Kung hindi kayo kikilos, lahat ng mga taong nakatira sa baryong ito ay magiging aswang na bungis-ngis. Isa itong salot at kayo lamang ang makakapigil sa nangyayaring ito. Magsasalita pa sana si Gabriel nang muling tumayo si Mang Sergio at inatake sila. Sumugod ito gamit ang kamay at naglakad ng pagapang. Dala ng matinding takot, mabilis na tumakbo ang magpinsan pati si Lolo Gastor. Nagpahabol sila sa aswang na si Mang Sergio papunta sa lugar na madalas nilang tambayan. Pagkakataon na nilang madala ang kanyang ama sa ilog. Mabilis ang takbo ng nilalang na halos hindi lumapat ang mga paa at kamay sa lupa. Patuloy ito sa pagbungis-ngis na parabang nagtatawag ng kasama. Ilang saglit lang ay narating nila ang kinaroroonan ng ilog. Tumigil sa pagtakbo at hinintay ang pagdating
ni Mang Sergio. Huwag na kayong magmatigas. Ibigay niyo na sa akin ang mutya. Kailangan mahulog siya sa batis para maugasan ang buo niyang katawan. Umisip kayo ng paraan kung paano siya mahuhulog sa ilog. Magtiwala kayo sa naiisip kong paraan. Matatanggal ang hawa ng aswang sa kanyang katawan. Wala nang nagawa si Gabriel kundi ang maniwala ulit sa sinasabi ni Lolo Gastor. Naisip niyang siya ang magsisilbing pain para mahuli sa bitag ang kanyang ama, habang si Honesto naman ay umikot sa likuran ni Mang Sergio at ito naman ang tutulak sa ama ni Gabriel. Pumwesto siya sa gilid ng ilog at sinigurado muna niyang nakahanda na rin si Honesto sa naiisip nilang gawin. Sige, kung gusto mo makuha ang mutya, dali, lumapit ka sa akin. Kunin mo! Talaga? Hindi ka nagbibiro? Kung ganon, ibigay mo sa akin ang aking mutya! Lumapit ka! Kunin mo sa kamay ko! Ipinakita ni Gabriel ang kanyang kamay at lumabas ang bolang apoy na nagliliyab sa liwanag. Lumawak ang pagkakangiti ng nilalang at tumaklob ang labi nito sa mga mata ng aswang. Nabalot ng takot ang dibdib ni Gabriel nang makita ang nakakatakot na anyo ng kanyang ama. Bilisan mo, lumapit ka! Kunin mo na sa akin ang mutya kung gusto mo! Tila gumana naman ang plano ni Gabriel. Dahan-dahang humakbang papalapit sa kanyang kinatatayuan si Mang Sergio, habang ang mga mata nito ay nakatingin sa hawak niyang malabolang apoy na kasing liwanag ng ilaw ng alitap-tap. Maya-maya pa ay nagulat na lamang siya nang bigla itong tumakbo pasugod sa kanya. Kasunod ng malakas na pagsipa ni Honesto sa likod ni Mang Sergio, dire-diretso ang kanyang ama sa ilog at umalingaw-ngaw ang galit na galit nitong pag-angil. Pinagmasdan nilang dalawa ang nangyari kay Mang Sergio. Pagkalipas ng ilang sandali ay biglang umahon sa tubig ang kanyang ama. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Tama nga! Nagtagumpay nga kayo, Gabriel! Natanggal ang hawa ng aswang sa katawan ni Sergio! Teka. Anong hawa ng aswang ang pinagsasasabi niyo, Lolo? Saka, bakit kasama mo ang anak ko? Sino ba kayo? Hindi na kailangan na malaman mo kung sino ako. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Ngunit, hindi tuluyang gumaling sa hawa ng aswang. Dahil sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ay malakas na puwersa ang tatawag sa iyo para kayo ay tipunin. Pansamantala lang ang pagkawala ng hawa ng aswang sa katawan mo. Teka. Ako? May hawa ng aswang? Paano nangyari yun? Tay, may hawa nga po kayo ng aswang dahil po sa kagat ng nilalang sa braso nyo. Muntik mo na po kaming patayin dahil hindi mo kami nakilala ni Kuya Honesto. Mabuti na lamang po at nadala po namin kayo sa ilog. Mabisang gamot ang tubig na umaagos sa direktang nilulubugan ng buwan. Kaya naman, natanggal nito pansamantala ang hawa ng aswang. Nagsisimula na ang mga aswang na bungis-ngis sa pag-aasik ng lagim sa baryo. Kung ganun, Lolo Gastor, paano po natin matatalo ang pinuno ng aswang na bungis-ngis? Hindi nga namin po siya nakikilala. Malakas ang kutob kong may malalim na dahilan ng pinuno ng mga aswang na bungis-ngis. Maaaring biktima rin ito ng kalupitan ng mga tao at naghihiganti lamang dahil sa mga nangyari sa kanya. Kung mapapansin nyo, lahat ng may hawa ng aswang ay hindi nila napipigilan ang kanilang pagtawa. Hindi ba't ang baryong ito ay magulo at walang puwang ang pagngiti? Kaya ginamit itong parusa upang magkaroon ng tunog na pagtawa ang buong baryo. Teka, sinasabi niyo po ba, Lolo Gastor, na dahil sa pagiging mainitin ng ulo ng mga tao dito, kaya naisip po ng pinuno ng aswang na ito ang gamiting parusa para sa kanyang paghihiganti, ganun po ba? Tama ka dyan, Honesto, natumbok mo. Kaya kailangan niyong kumilos. Kailangan mahanap ang kuta ng mga aswang na bungis-ngis. Natitiyak kong doon niyo matatagpuan ang pinuno ng aswang
Pero, paano naman po namin malalaman kung nasan po ang kuta ng mga aswang, Lolo Gastor? Taktika at tamang plano. Ano ba ang gagawin niyo para manghuli ng isda? Hindi ba't gumagamit kayo ng pain? Napatingin na matanda sa gawi ng nakaupong si Mang Sergio. Parang naiintindihan ni na Gabriel at Honesto kung ano ang ibig sabihin ni Lolo Gastor. Teka, sandali lang ha. Bakit kayo sa akin nakatingin? Tama po ba ang inala ko? Si tatay po ang naiisip niyong gawing pain? Mismo. Dahil sa pagbilog ng buwan, tatawagin sila ng pinuno ng aswang. At sa pagkakataong yon, susundan natin si Sergio para dalhin tayo sa kuta nila. Natitiyak kong malapit nang magsagawa ng ritual ang pinuno ng aswang na bungis-ngis para sa kanyang paghihiganti. Hindi po ako sumasang-ayon sa gusto niyo po mangyari, Lolo Gastor. Paano po si Tio Sergio? Malalagay po siya sa panganib pag nagkataon. Tama po si Kuya Honesto, Lolo. Paano naman po ang tatay ko? Kaya nga nandun tayo para bantayan siya. Wala nang ibang paraan maliban sa pagpain sa inyong ama. Layunin natin na malaman kung saan sila nagtatago. Kapag nalaman na natin, magagawa rin ninyo silang atakihin at sa gubat pa lang mapipigilan na sila. Alam niyo bang kahit tinawag ng pinuno ng aswang ang kanyang alagad, ayun din ang ngudyat para atakihin ang lahat ng mga taong nakatira sa baryo. Dadanak ang dugo at marami ang mamamatay. Tila may humarang na tinik sa lalamunan ni Gabriel nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Ngunit mas lalo lamang siyang nag-alala para sa kanyang ama. Hindi niya akalain na malalagay sila sa alanganing sitwasyon para labanan ang mas lumalakas na puwersa ng kadiliman. Paano po si tatay? Paano ko po siya may liligtas kung sakaling makaharap na namin ang pinuno ng aswang? Magtiwala lamang kayo sa kakayahan ninyo, pati na sa lakas ng inyong mutya. Sa ngayon, kailangan nyo maganda para sa nalalapit na pagsikat ng bilog na buwan. Si Mang Sergio naman ay hindi na nagsalita magmula nang marinig nito ang sinabi ni Lolo Gastor, habang si Honesto ay bakas din ng pag-aalala sa muka. Maya-maya pa ay nagpaalam na sila sa matanda na kailangan na muna nilang umuwi sa kanilang tahanan. Habang naglalakad, alerto ang kanilang pakiramdam sa bawat paggalaw ng mga halaman sa kanilang paligid. Tila pakiramdam nila ay merong sumusunod sa kanilang nilalang. Ilang minuto lumipas ay narating na nila ang kanilang tahanan. Ngunit nagulat sila sa kanilang nadatnan. Nagkalat ang mga tao sa lupa, sugatan, ang iba naman ay umiiyak. Nanlalaki ang kanilang mga mata na nagkakatinginan dahil alam nilang walang kasama ang kanyang ina sa bahay. Mula sa labas ng kanilang bakuran ay dahan-dahang humakbang papalapit si Mang Sergio at Honesto. Samantalang si Gabriel ay halos hindi na humihinga dahil sa labis na pag-aalala. Nakabukas ang pintuan ng kanilang bahay at nagkalat ang mga gamit nila sa lupa. Indikasyong may naganap na komosyon sa harap ng kanilang tahanan. Hindi nga sila nagkamali nang tumambad sa kanilang paningin ang sugatang si Aling Milin. Halos mag-unahan ang mag-ama sa paglapit sa ginang. Umiiyak ito at kita ang mga kagat ng aswang sa binti at braso ng kanyang ina. Nay! Hindi ko po kayo dapat iniwan! Patawarin niyo po ako! Diyos ko, Milin, bakit nangyari ito sa'yo? Natuwa ang kanyang ina nang makita nito si Mang Sergio bago tuluyang nawalan ng malay. Mabuti na lamang at nagawa ng buhati ni Mang Sergio si Aling Milin para dalhin ito sa kwarto. Si Honesto ang nagsara ng pintuan at bintana. Nang maihanda ang kanilang mga kakailanganin sa panggagamot kay Aling Milin, ay nakuyom na lang ni Gabriel ang kanyang kamao. Galit na galit siya sa mga aswang na nanakit sa kanyang ina at hindi malabong mangyari na magkaroon din ito ng hawa ng aswang na bungisngis. Lahat ay pinagsisihan ni Gabriel. Pakiramdam niya, sa kanya nagsimula ang lahat.
Pagkalipas ng ilang araw ay nangyari na nga ang pinakahinihintay nila. Ang sumapit ang bilog na buwan. Ngunit sa pagkakataong yun ay mga magulang mismo ni Gabriel ang naging pain para malaman kung saan nagkukuta ang pinuno ng mga aswang. Hindi nila maaaring igapos ang kanyang mga magulang dahil sa oras na tawagin na ito ng puno ng aswang ay pahihirapan naman ito ng kakaibang sakit sa dibdib, sanhi ng pagkauhaw sa dugo at gutom sa karne ng tao. Mabilis ang hakbang na sumunod sila sa kanyang mga magulang, kasama sina Honesto at Lolo Gastor na hindi inaalis ang paningin sa naglalakad na mag-asawa. Halos maiyak sa sobrang takot si Gabriel para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang liblib at tagong lumang bahay na gawa sa tabla. Hindi ko alam na may lumang bahay sa gitna ng kakauyan. Teka, sandali lang. Marami na mga dumating na alagad ng pinuno ng mga aswang. May palatandaan na ba kayo sa katawan ng magulang mo, Gabriel? Meron po, Lolo. Nilagyan ko po sila ng pulseras na magsisilbing pagkakakilanlan sa kanila kapag nasaan nyo na silang aswang na bungis-ngis. Magaling ang naisip mong paraan. Ngayon naman, gamitin nyo na ang mutya. Palabasin nyo na sa mga kamay nyo ang malabulang apoy na uubos sa lahi ng mga aswang. Iikot po ako sa kabilang pintuan, Lolo Gastor. Dito po kayo dumaan sa harap at huwag kayong lilikha ng ingay. Mag-iingat po kayo, Lolo Gastor. Lalo ka na, Gabriel, ha? Huwag kang mag-alala. Maililigtas natin sila. Pagkatapos magpaalam, ay nagpalipat-lipat sa mga puno si Honesto. Pumasok ito sa pintuan sa likod ng bahay, habang sina Lolo Gastor at Gabriel naman ay maingat na naglakad papasok sa loob ng lumang bahay. Ang inakala nilang simpleng tahanan ay may lihim pala na lagusan papunta sa isang kuweba. Nagulat sila sa kanilang mga nadatnan. Nakakabingi ang ingay ng mga taong humihingi ng tulong. Pati ang maingay na pagtawa ng mga aswang ay nakadagdag sa kaba ni Gabriel. Nako, ay mga biyag po sila, Lolo Gastor. Sila tatay at nanay. Bakong ano na po nangyayari sa kanila? Ligtas sila, Gabriel. Hindi ko alam na marami na pala silang alagad. Higit sa inaakala ko. Hindi na naituloy pa ni Lolo Gastor ang mga sasabihin nito nang marinig nila ang pag-angil sa kanilang likuran. Nagkatinginan silang dalawa ng matanda bago nilingon ang pinanggagalingan ng boses. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang makita nila ang isang nakakatakot na nilalang. Nakadipa ang braso nito habang nakangising tumutulo pa ang malapot nitong laway. Tangkala sanang tatawa ito ng malakas, ngunit maagap na tumalon ng mataas si Gabriel. Saktong pagbagsak niya sa harapan nito ay magkakasunod niyang pinakawalan ang malalakas na suntok na tumama sa muka at tiyan nito. Dahil sa malakas na epekto ng nagliliwanag niyang kamao, bumagsak ito sa lupa habang umaangil hanggang sa tuluyang nasunog ang katawan ng aswang na bungis-ngis. Ngayon ko lang po nauunawaan, Lolo Gastor, na ang kanilang malakas na pagtawa ay pagtawag din po nila ng mga kasama. Pinagsasaluhan nilang lahat ang mga nahuhuli nilang biktima. Kaya naman, sa ganung paraan, kaya po nila magparami ng kanilang mga alagad. Tama ka, Gabriel. Ang kailangan lang natin ay mahanap ang kanilang pinuno. Lolo Gastor, paano po natin makikilala ang pinuno? Meron siyang marka sa noo dahil meron siyang kapangyarihang pulang usok. Yun ang dahilan kung bakit meron kayong kapangyarihang itatapat sa kanya. Halika na, kailangan natin makita si Honesto. Muli nilang ipinagpatuloy ang paglalakad papasok sa loob ng kuweba. Natanaw ni Gabriel na nagtatago sa kabilang pader si Honesto. Isinenyas nito ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Nang sundan ni Gabriel ang itinuturo ni Honesto, ay naagaw ng kanyang pansin ang lalaking may marka sa noo. Nakaangat ang mga braso nito habang ang kamay ay may hawak na makinis na bao. Nagsasagawa na ito ng ritual habang ang mga alagad nito
ay nakaluhod at nakaharap sa lalaking nakatayo. Maya-maya pa ay ibinaba nito ang kamay saka tumawa ng malakas. Sa wakas, mapapasakin na rin ang mga buhay ninyo. Kayo naman ang magiging alipin ko. Matagal na panahon kong hinintay ang araw na ito. Ito na ang simula ng aking pag-iiganti. Mula sa kinaroroonan ni Gabriel at Lolo Gastor ay dinig na dinig nila ang malakas na pagtawa ng pinuno kasabay ng mga pagbungis-ngis ng mga aswang sa loob ng bulwagan. Habang sa kulungan naman na gawa sa bilog na kahoy ay humihingi ng tulong ang mga tao sa pag-asang may makakarinig sa mga ito. Napansin ni Gabriel na tila kilala ng mga biyag ang pinuno ng aswang. Tinatawag nila itong Armando. Si Lolo Gastor naman hindi makapagsalita habang titig na titig sa kinaroroonan ng pinuno ng aswang na bungis-ngis. Bakit po, Lolo? Kilala niyo po ba lalaking yun? Ang markas sa kanyang noo ay natatandaan ko. Kilala ko siya, Gabriel. Siya ang lalaking biktima ng pambubugbog ng mga tao sa baryo. At ang mga nakakulong sa kulungan ay ang mga taong unang nanakit sa kanya. Maliwanag na isa itong uri ng paghihiganti. Bakit naman po niya gagawin yun, Lolo Gastor? Dahil pinaratangan siya na isang aswang. Hindi ko lubos na kilala ang pagkatao niya, pero talagang naging malupit sa kanya ang mga tao. 15 taon nang nakakalipas bago siya bumalik. At ang pagkakaroon niya ng kapangyarihan ang naging dahilan para manggulo sa mga taong nananakit sa kanya. Pero, saan po niya nakuha ang kapangyarihan bilang isang pinuno ng aswang na bungis-ngis? Diyos ko, kung hindi ako nagkakamali, ang matandang tumulong kay Armando ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Maaaring nahawa siya ng pagiging aswang ng matanda. Ngunit pagkalipas lamang ng 1 buwan, nabalitaan na namatay ito dahil sa pagtugis ng mga tao. Ang buong akala naman ng mga tao ay kasamang namatay doon si Armando. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Gabriel nang mabuo sa isip niya ang posibilidad na pagkatapos tulungan ng matanda si Mang Armando ay pinatay ito saka gumawa ng paraan para isipin ng mga tao na patay na rin ito. Kung ganon, tama ang iniisip mo, Gabriel. Siya ang pumatay sa matanda. Masamang tao siya at walang awa kung pumatay. Pareho silang nagulat ni Lolo Gastor nang biglang lumingon si Mang Armando sa direksyon ng pinagtataguan nila. Kasabay ng pagkangisi nito ang unti-unting pagbabago ng anyo ng pinuno ng aswang. Gumuhit sa mukha nito ang tila nahihiwang labi na halos umabot sa tenga nito. Lumitaw ang malasibat nitong mga ngipin, kasabay ng pagpula ng mga mata. Nagbago ang anyo nito at naging isang nakakatakot na aswang. Umalingaw-ngaw ang makapanindig balahibo nitong pagtawa, saka malakas na sumigaw. Hulihin ang mga taong yan at dalhin sa akin! Mabilis ang pagkilos ng may 20 alagad na aswang na bungis-ngis. Sumugod ang mga ito sa kanila. Si Honesto, matapang na bumaba sa bulwagan ng pinagdadausan ng ritual, habang ang mga kamay nito ay nagliliwanag na kasing kulay ng ilaw ng alitaptap. Sina Lolo Gastor at Gabriel ay sinalubong ang mga aswang na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Gamit ng matanda ang tungkod nito, ay inatake nito ang mga aswang. Bawat pagpalo sa katawan ng mga aswang ay bumabagsak ang mga ito sa sahig ng kuweba. Madali rin itong naiiwasan ang mga kalaban dahil sa kakayahan nitong maglaho. Kasunod naman ng pagsuntok ni Gabriel sa muka ng kalaban, bawat tamaan ng kanyang nagliliyab na kamao ay nagkikikisay ang mga ito at nasusunog ang katawan. Ang pinuno ng mga aswang na si Mang Armando ay naupo sa upuan na gawa sa bato, habang nakangising tumatawa na pinapanood kung paano silang makipaglaban. Si Honesto,
Agad na naigapo sina Aling Milin at Mang Sergio, saka mabilis na nailayo at nailabas sa lugar na yon. Samantala, tuluyan nang nakababa si Gabriel sa bulwagan ng pinuno ng mga aswang, habang ang ingay na naririnig niya ay ang mga sigaw ng mga taong humihingi sa kanya ng saklolo. Tumayo ang pinuno ng aswang at titig na titig sa kanyang muka. Ikaw pala ang batang pinagkalooban ng ermitanyong si Tatay Gastor. Kilala ko siya dahil minsan na siyang naikwento sa akin na matandang gumawa nito sa akin. Tumutugma ang kanyang itsura sa kwento ng matanda. Kaya kung ayaw mo matulad sa mga taong nakakulong na yan, ibigay mo sa akin ang mutya ng nag-aapoy na alitap-tap. Hindi ako natatakot na makulong. At lalong hindi ako natatakot sa'yo. Maya-maya pa ay narinig ni Gabriel ang yabag ng paa ni Honesto. Tumabi ito sa kanya habang nakalitaw ang malaapoy na liwanag sa kanilang mga kamay. Habang ang mga alagad ng pinuno ay tuluyan na nilang natalo at napaslang. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Honesto nang tawagin ito ang pangalan ni Lolo Gastor. Lolo Gastor! Dali niyo sila Tiyo at Tia sa ilog! Iligtas niyo po sila! Nasa labas sila ng kuweba! Kami na lamang po ang bahalang umarap sa mga halimaw na to! Sige, mag-iingat kayong dalawa. Mapanganib siya. Babalik kami rito kapag natanggal na ang hawa ng aswang sa katawan nila. Sa oras na mapaslang niyo siya, saka lang mawawala ang hawa ng aswang sa katawan ng mag-asawa. Kaya kailangan ninyong magtagumpay. Hindi sila magtatagumpay dahil papatayin ko sila para sa mutya. At ikaw na matanda, magtago ka na sa lahat ng sulok ng kagubatang ito dahil ikakalat ko ang dugo mo sa lupa. Tumigil ka! Siguradong dugo mo ang huling papatak sa sahig ng kuwebang ito! Isang mabilis na pag-ikot sa ere ang ginawa ng matanda bago ito tuluyang naglaw. Saka naman binalingan ni Honesto at Gabriel ang nakangising pinuno ng mga aswang. Tahimik ang paligid dahil nagdasal ang mga biyag. Hiniling nilang magtagumpay ang magpinsan laban sa aswang na bungisngis. Ngunit nagulat silang lahat nang lumitaw ang kulay pulang usok sa kamay ni Mang Armando. Gabriel, mag-iingat ka! May kapangyarihan din siya na kayang tumapat sa kapangyarihan ng ating mutya. Nasabi na sa akin ni Lolo Gastor yan, kuya. Ang sabi niya, matatalo natin ang pinuno kapag pinagsama natin ang lakas ng ating mga mutya. Akala ba ninyo, kayo lang ang merong kapangyarihan? Ang mutyang nasa katawan nyo ang kukumpleto sa pag-ahari ko sa baryong ito. Hindi na ninyo mararanasan kung paano magkaroon ng normal na buhay. Dahil gagawin kong impyerno ang mga buhay ninyong lahat, katulad ng ginawa nyo sa buhay ko. Matitikman nyo ang aking pag-iiganti! Pero hindi pa rin ibig sabihin nun na mandadamay ka ng mga inosenteng tao. Ngayon, marami ka nang napapatay. Masahol ka pa sa mga taong naging malupit sa'yo. Hindi ako malupit dahil buhay pa naman sila. Kaya naman ang mga taong kumukontra sa lahat ng ginagawa ko, sila lamang ang pinapatay ko. Ang mga taong wala nang ginawa, kundi palaging mainitin ang ulo. Walang kasiyahan sa buhay at palaging mga nakasimangot. Sila ang madaling nahahawa ng pagiging aswang. Magpasalamat na lamang kayo at buhay pa rin kayo hanggang ngayon. Magpapasalamat kami kapag nawala ka na sa mundong to. Wala ka nang ipinagkaiba sa demonyo. Kaya ang nararapat sa'yo, parusahan at sunugin sa impyerno. Tuluyang hindi nakapagtimpi sa galit si Honesto. Ito na mismo ang sumugod sa pinuno ng aswang. Ngunit sinalubong ito ng malakas na kulay pulang usok na bumalot sa leeg ng kanyang pinsan. Isang bolang apoy ang pinakawalan ni Gabriel at tumama yon sa mukha ng kalaban. Ngunit hindi ito natinag. Kaya naman, mataas siyang tumalon para muling umatake sa pinuno. Gamit ang kanyang kamao, tumama ang kanyang suntok sa muka at dibdib ni Mang Armando. Bahagya itong napaatras, kaya't nabitiwan ito si Honesto.
Nang makita niyang bumagsak sa mabuhangin saig ng kuweba si Honesto, muling ipinagpatuloy ni Gabriel ang kanyang pag-atake. Ngunit nakaiwas si Mang Armando, saka gumanti ng pagsaksak sa kanyang dibdib gamit ang kuko nito. Bumagsak sa saig si Gabriel kasabay ng pagbulwak ng dugo sa kanyang sugat. Namimilipit siya sa sakit kaya't nahirapan siyang tumayo. Kitang-kita niya na sumugod dito si Honesto. Matapang nitong inatake ng sipa at suntok ang kalaban, kasabay ng pagpapakawala nito sa kamay ng malabolang apoy na liwanag. Lahat ng yun ay tumama sa katawan ni Mang Armando. Bumagsak sa lupa ang pinuno ng aswang, kasunod naman ng paghilom ng sugat sa dibdib ni Gabriel. Mabilis siyang tumayo at hindi niya hinayaang muling makabangon pa ang kalaban. Magkakasunod na pag-atake ang kanyang ginawa gamit ang malabolang apoy na lumalabas sa kanyang mga kamay. Nasunog ang kalahati ng muka ni Mang Armando. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin! Papatayin ko kayo! Halos manlaki ang mga mata ng magpinsan nang biglang magbago ang anyo ng pinuno ng aswang. Naging mas mabagsik ang muka nito. Humaba ang braso at binti. Nagkaroon ito ng kakayahang gumapang sa batong dingding ng kuweba. Pinagtulungan nilang atakihin ang pinuno gamit ang kapangyarihan ng kani-kanilang mga mutya. Ngunit mabilis itong nakakaiwas sa kanilang pag-atake. Sa muling pagtalon ng nilalang sa kanilang kinatatayuan, ay mabilis itong kinagat ang braso ni Gabriel. Biglang nanigas ang katawan ni Gabriel dahil sa laso na taglay ng kagat ng aswang na bungis-ngis. Samantalang si Honesto naman ay patuloy lamang sa pakikipaglaban sa pinuno. Gabriel! Gabriel, sumagot ka! Ayos ka lang ba? Huwag mo akong alalahanin, kuya. Sige, labanan mo lang siya. At huwag ka magpapakagat sa kanya. Habang abala sa pakikipaglaban sa pinuno si Honesto, maingat na pinalabas ni Gabriel ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at idinikit ang liwanag sa kanyang sugat. Madiin niyang inilapat ang kanyang palad sa kinaroroonan ng kagat ng aswang. Malakas siyang napasigaw habang namimilipit sa sakit. Parang unti-unti nitong tinutunaw ang lason hanggang sa tuluyang maghilom ang kanyang sugat sa braso. Nag-iiyakan ang mga biyag dahil nakita ng mga ito ang paghihirap ng magpinsan. Sa muling pagtayo ni Gabriel ay nakita niyang sakal ng kulay pulang usok ang leeg ng kanyang pinsang si Honesto. Bigla siyang nakaisip ng isang plano. Sakalin mo rin ako ng kapangyarihan mo at nang makamit mo na ang tagumpay na sinasabi mo. Kung may anak ka, kadidirian ka niya, kasusuklaman ka niya dahil sa pagiging halimaw mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Gawin mo na! Tumigil ka! Sila ang naging dahilan kung bakit ako naging ganito. Namatay ang asawa ko dahil sa kalupitan ng mga taong ito. Namatay ang anak ko dahil sa pinatay nila ang asawa ko. Kaya pagkatapos ko kayong patayin, isusunod ko naman ang mga biyag. Ako naman ang hahatol sa kanilang mga buhay. Kung buhay ang anak mo, hindi ka niya matatanggap bilang ama niya. Dahil halimaw ka, salot, aswang nakampon ng kadiliman. Sinadya ni Gabriel na galitin ang kalaban upang siya naman ang sakalin nito. Iyon ang kanyang plano. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng sakal pa rin na si Honesto. At nang tuluyan na siyang makalapit sa kanyang pinsan, bigla niyang naramdaman ang pagsakal ng malakas na enerhiya sa kanyang leeg. Mainit yun na tila ba nakakapaso. Naramdaman ni Gabriel ang pag-angat ng kanyang mga paa sa sahig. Sa kanya, pinilit abutin ang kamay ni Honesto. Nagdikit ang kanilang palad, kasabay ng paglagablab ng malakas na liwanag sa kanilang mga kamay. Naramdaman ng kalaban na tila may mali sa ginawa ni Gabriel. Sige lang! Huwag mo kaming bitiwan! Dahil unti-unting hinihigop ng kapangyarihan namin ang lakas ng iyong kapangyarihan! Hindi ito maaari.
Hindi ko matanggal ang kulay pulang usok sa leeg nyo! Dahil hindi magtatagal, mawawalan ka na ng kapangyarihan. Kaya honesto, gawin na natin! Sa pagbibigay ng hudyat, pinagsama ng magpinsan ang kanilang kapangyarihan habang sakal pa rin sila ng kulay pulang usok. Nakakasilaw ang mala-alitap-tap na ilaw na bumalot sa buo nilang katawan, kasabay ng pagpapakawala ng dalawa ng malaking apoy na tumama naman sa katawan ng nakatayong pinuno ng aswang na bungisngis. Bumagsak ito sa saig ng kuweba habang nagkikisay na nakatirik pa ang mga mata. Bumagsak din sa saig ang magpinsan habang hawak ang sariling leeg. Nagbago ang anyo ng kalaban, nawala ang pagiging halimaw nito at bumalik sa anyo ng pagiging tao. Nilapitan nila ito at sinipa sa katawan. Napatihaya ito ng higa habang hinahabol ang sariling hininga. Ito na ang katapusan mo! Sabay na itinaas ng magpinsan ang kanilang mga kamay para patamaan ito ng liwanag sa kanilang mga kamay. Ngunit dumating ang kanyang amang si Mang Sergio kasama ang umahangos at pawisan na si Lolo Gastor. Namumutla ang labi na biglang napasigaw ng malakas si Mang Sergio. Wag! Wag niyo siyang papatayin! Napatigil sa ginagawa ang magpinsan at nagtatakang napatingin sa gawi ni Mang Sergio. Nagmamadali itong lumapit at pinagmasdang mabuti ang nakahigang si Mang Armando. Si Lolo Gastor ang nagulat nang makitang may sugat sa muka at dibdib ang pinuno ng aswang na bungisngis. Nahuli na tayo ng dating, Sergio. Nagawa na nilang talunin ng aswang. At ilang minuto lamang ay tutunawin na ng liwanag ang katawan ni Armando. Tay, bakit po? Bakit nyo kami pinipigilan patayin ng halimaw na to? Sinundan ni Mang Armando ang tingin ni Gabriel sa bagong dating na mag-asawa. Naluluwang napaluhod si Mang Sergio at napahagulgul ng iyak habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Honesto. Tong, teka, bakit po kayo nagkakaganyan? Bakit niyo po iniiyakan ng halimaw na yan? Diyos ko, Honesto. Talaga mapagbiro ang tadhana. Minsan ay taksil. Dahil ang iyong ama na si Armando, asawa siya ng kapatid kong si Salvi, ang iyong inang nagpakamatay dahil sa panlalait ng mga tao. Narinig ng mga biyag ang sinabi ni Mang Sergio, kaya hindi na rin napigil ng mga ito ang hindi maiyak. Habang pinakawalan ng mga ito ni Lolo Gastor mula sa kulungan, lumapit ang mga biyag sa nakahigang si Mang Armando at humingi ng tawad. Si Honesto napaluhod habang nanginginig ang kamay na hinawakan ng palad ng kanyang tunay na ama. Umagos ang masaganang luha sa mga mata nito. Kuya, ikaw ba yan? Hindi kita nakilala dahil nasaan yung aswang ka. Patawarin niyo ako. Nagpadala ako sa galit. Hindi ko alam na buhay pa ang aking anak. Ang anak namin ni Salvi. Inalagaan ko ang anak niyo at hinanap ka. Kaya lang, nakarating sa amin na patay ka na. Kasama ng matandang tumulong sa'yo. Planado ng matandang yon. Nasirain ako sa mga tao para mailipat niya sa akin ang pagiging aswang. Gumawa siya ng mga kwentong makakasama sa pagkatao ko para malaya siya lumapit sa akin. Kaya nang malaman ko buong katotohanan, ay pinatay ko siya. Siya rin ang naging dahilan kung bakit labis ako nasuklam sa mga tao. Sinabi niyang pinatay ng mga tao ang asawa ko. Patawarin mo ko, Honesto, anak. Pati ikaw, muntik ko nang mapatay. Sunod-sunod na pag-ubo ang ginawa ni Mang Armando, kasabay ng pagsuka ng dugo. Hindi na napigilan ni Honesto ang kanyang sarili at mahigpit nitong niyakap ang katawan ng ama. Tay! Tay, wag naman po!
Huwag niyo po akong iiwan. Patawad. Patawad, anak. Kung alam ko lang na buhay ka, hindi ko na naising maging masama. Hindi na natapos nito ang mga sasabihin. Lumabas ang dugo sa ilong, tenga at bibig ni Mang Armando. Mula sa sugat nito sa muka ay biglang gumapang ang apoy sa katawan nito. Tay! Tay, mahal na mahal ko kayo! Patawarin niyo ako, Tay! Tay! Tuluyan nang natunaw ang katawan ni Mang Armando habang yakap ito ni Honesto. Parang pinipiga ang dibdib ni Gabriel nang makita ang sinapit ni Mang Armando at ang paghinagpis ng pinsan niyang si Honesto. Niyakap ito ni Mang Sergio at ni Aling Milen. Habang ang luha naman sa mga mata ni Gabriel ay tuluyang umagos sa kanyang pisngi. Matapang niyang pinagmasdan, isa-isa ang mga taong naging dahilan ng paghihiganti ni Mang Armando. Ngayon, ay alam na po ninyo ang idinulot ng pagiging malupit nyo sa isang tao. Ang panghusga at kung ano-anong maling paratang nyo sa tiyo ko ang naging dahilan kung bakit po siya umabot sa ganito. Ikinalulungkot namin na nangyari sa iyo at sa ama mo, Honesto. Kaya sana'y magpakatatag ka at magmistulang malaking aral para sa inyo ang mga nangyaring ito. Ang inaakala nating maliit na problema ay kaya palang magwasak ng buhay ng tao. Tanggap ko naman pong wala na si tatay. Hindi ko lang po matanggap na kami pa naging dahilan ng kamatayan niya. Hindi ko man lang po nakasama ng matagal ang tatay ko. Kahit hindi niyo napatay si Armando, may isang tao pa rin na magtatangkang pigilan siya. Siya ang pumili ng kapalaran niya. Kaya wala kayong kasalanan. Pinili niya maging masama at labis na nagpadala sa kanyang galit para magiganti. Sa lahat ng mga maling nagawa niya, ito lamang ang nararapat na kaparusahan para sa kanya. Dahil kung hindi yun mangyayari, ay sigurado kung marami pang buhay ang mawawala. Nagsimula nang umalis ang mga tao hanggang sa naiwan ang magpinsan at si Lolo Gastor, habang sina Aling Milen at Mang Sergio ay nauna nang umuwi sa kanilang bahay. Si Honesto ang naunang nagsalita habang nakatingin sa lugar kung saan nahiga ang kanyang ama. Gabriel, ipinapangako kong kailanman ay hindi ko pipiliing maging masama. Hindi ako matutulad kay tatay na naging kampo ng kadiliman. Kuya Honesto, alam kong nagawa lamang yun ni Tio Armando dahil sa matinding galit. Tama si Gabriel, Honesto. Kapag nagpatalo ka sa galit, ay makakagawa ka ng masama hanggang sa marami ng madadamay. Maraming salamat. Muli ako nagtagumpay sa pagpili sa inyo. O paano mga bata? Ako'y magpapaalam na. Kapag kailangan niyo ko, alam niyo naman kung saan niyo ko matatagpuan. Ang mutya po na nag-aapoy na alitap-tap, kukunin na po ba ninyo? Hindi na. Hindi ko na yan babawiin. Dahil habang buhay nang nasa katawan niyo ang mutya. Kaya naman, gamitin niyo lamang yan sa kabutihan. Maraming salamat po sa tulong nyo, Lolo Castor. Pagkatapos magpaalam, ay naglaho na ang matanda. Silang dalawa naman ni Honesto ay magkasabay na naglakad palabas ng kuweba hanggang tinaak nila ang daan pauwi sa kanilang bahay. Taglay ang mutya ng nag-aapoy na alitap-tap. Kasabay ng paglalakad nila ang mga taong nakaligtas sa bagsik ng hawa ng aswang. Bagamat nakaligtas sila, ngunit ang marka ng kanilang mga sugat sa katawan ay nagsisilbing alaala nila na minsan nang dahil sa pangbubuli sa isang tao, maraming buhay ang nawala, naulila at naparusahan. Kaya naman, yun na rin ang simula ng pagkakaroon
ng pagbabago sa baryo ng San Banis. Pinatawad nila ang mga nagkasala at nagkaroon ng pagkakaisa ang mga tao. Naging magiliw sila sa isa't isa at nagkaroon ng respeto sa buhay ng iba. Ang dating baryo na iniiwasan, ngayon ay nilalapitan na ng mga dayuhan dahil sa pagiging magalang at masayahing mamamayan. Walang makapagsabi kung paano nagsimula ang pagbabagong yon, ngunit alam ng magpinsan ng dahilan kung bakit tuluyang nabago ang mga tao sa baryo. Ang pagpaparatang ng mali sa kapwa ay maaaring magdulot ng kasamaan sa taong hinahatulan. Magdudulot ito ng pagiganti at pagtahak ng maling landas. Mapalad ang taong nagpapakumbaba at hindi nagpapatalo sa tukso ng kasamaan. Kaya mas piliin natin ang maging mabuting nilalang upang ang buhay natin ay magkaroon ng katahimikan. Tanggapin ang presensya ng Panginoon upang hindi ka magkamali sa iyong daan na tatahakin. Dahil ang pagmamahal sa kapwa ay katumbas rin ng pagmamahal mo rin sa dakilang lumikha.